celebrating our 16th year founding anniversary of Task Force Kasanag International, and we are here at Baras Municipality in their gymnasium, and this is my opportunity to thank Mayor Robles for having us here and for letting us use this gymnasium. Thank you so much. And for the other guests, honored guests who was celebrating with us. Ma'am, I understand in 16 years, napakalawak na po ito. Gaano na ba kalaki ngayon, kalawak ang membership po ng Task Force Kasanag? Apo, we are operating nationwide and international na po. Meron na tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. So we are also planning for visiting our international chapters. Bilang National President po ng Task Force Kasanag, ano po yung mga direktiba, mga plano po ninyo para po magkaroon po, mayroon bang pagbabago yes. Gagawin nyo? Ano po ito? Mauna po yung pag-legit nila na members sa central office kasi po meron po tayong mga members na tinatawag nating auxiliary, hindi pa rin sila nag-operate sila as Task Force Kasanag pero wala pa silang mga pangalan doon sa central office. So meron tayong mga programa or mga rules and regulations na ipapatupad para maging isa at ma-unite lahat ng mga volunteers sa Task Force Kasanag International. So in short, magiging centralized na po yes ang po, membership. yun yung plano. Isa-centralized na po lahat. Sa ngayon po, ano ba yung mga livelihood program na nakaantabay po para sa mga members? At ito ba ay para sa mga members lang or kahit hindi membro ay pwede pong mabiyayaan? Yes, siyempre po ma-prioritize yung mga members pero dahil doon, lahat kami volunteers, magiging part na rin yung community kasi nagsiserve kami sa other communities, no? Kahit hindi member, meron kaming tinatawag na beneficiaries din. Opo, and bilang bagong presidente po, National President, ano po, may mga nakalatag na ba na visitation po ninyo sa lahat ng mga satellite or mga branches po ng inyong samahan? Yes, after this celebrating our founding anniversary, next stop ko po is sa Cebu, and then punta na po ako ng Mindanao. And then balik na ako sa Central Command kasi ano na namin yung mga other chapters, most especially po yung regional chapters na ma-unite na namin at ma-centralize. Ma'am, opo, meron po akong plano na i-visit sila lahat dito na sa Manila. After this, punta na ako ng Cebu sa Visayas, and then balik ako sa Mindanao for to reaffirm those members and other aspirants na i-ano ulit yung ating mga members doon. Yung sa international po ba, na pwede nating may paliwanag kung paano natin sila may imbitahan dito o kayo ang dadayo sa amin? Yes, we are also planning, yes. Isa yun sa mga plans, no, na i-visit na natin yung international chapter natin. Maybe next year na yan. Anong target po ng unang bansa po? Yung target po muna, yung Italy. Tapos yun yung sunod na yung mga Asian countries kasi para malaganap natin buong mundo, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ma'am, yung coordination nyo within kasama po ng PNP and military, ano po yung mga program project ninyo? Yes, with the Armed Forces of the Philippines, sila yung mga partners natin when it comes to community services, like mga medical missions, kasi meron din silang mga doctors, no? Meron din silang mga dentists. So, we are partnering with them para sa ating community services. Yung sa PNP na naman, ang force multipliers natin, doon naman sila nag-volunteer para maging partner ng PNP sa pag-implement ng mga we also looking forward, no, after the 16th year anniversary, we are looking forward na meron tayong mga surprise, no, na maging bago natin yung mga at na idagdag sa ating mga adikain para sa enhancement ng ating organization. Meron po kayong gustong sabihin sa lahat ng miyembro po ninyo sa buong Pilipinas, maging po sa labas ng bansa? Yes.
for our members and officers of Task Force Kasanag at sa international, patuloy lang po tayo na isulong yung ating adhikain, no? Para naman ito sa atin, sa ating pamilya at sa ating bayan. At syempre naman, para to glorify our God. So, yun talaga, na magiging Christ-centered tayo, huwag tayong malinlang ng natin, sa puso natin yung ating mga ginagawa para din sa lahat. Salamat sa inyo lahat. This is the response for the responsibility na turn over the founder, okay? I am deeply honored and humbled to accept the position of President of Task Force Kasanag International. As our esteemed founder steps down from this role, I recognize the immense responsibility and legacy entrusted to me. With gratitude for the foundation that has been built, I pledge to uphold the values, mission, and vision of Task Force Kasanag. Together with our dedication, members and partners, I will strive to lead with integrity, purpose, and unity as we continue the vital work of serving the people and promoting justice and peace. Maraming salamat.